File, Philip, V460 upang makuha ang siyam na palasyo ng Huaha upang dominahin ang mundo. Nagsanib puwersa ang mga kanluraning Diyos na pinamumunuan ni Odin upang salakayin ang hangganan ng Huaxia. Pinangunahan ni Sivu ang angkan at nagsimulang makipaglaban. Gamitin ang iyong sariling lakas upang pigilan ang mga Diyos sa kanluran. Sa isang oras na ang lahat ay nakabitin sa pamamagitan ng isang sinulid, si Hienvien ay agad na sumugod sa kanyang tulong. Sa oras na ito, nagsanib puwersa ang mga Diyos ng kaaway upang ipatawag ang isang Ice Dragon mula sa himpapawid. Ang Ice Dragon ay sumugod sa lahat, naglabas ng mga Ice Spike. Agad na binago ang sitwasyon ng labanan. Ang makita na ang pag-aaksaya ng ganoon ay magreresulta lamang sa mabibigat na kaswalti. Gumamit si Sivu ng isang espesyal na pamamaraan upang basagin ang Ice Dragon. Pero dahil hindi ko makontrol ang lakas, ang natitirang kapangyarihan ay naging sanhi din ng pagkawatak-watak ng mga bundok at ilog ng Huaxia. Natakot si Hienvien na masira ang pundasyon ni Hoha. Gamitin ang iyong sariwang dugo upang isakripisyo at iligtas ang nahulog na mundo. Ako, si Hienvien, ay handa na gamitin ang aking buhay upang protektahan ang kasaganaan at walang hanggang kapayapaan ni Hoha. 1,000 taon na walang pagbabago, 10,000 taon na walang pagbabago. Hohayan Hong, ipinagmamalaki sa langit. Hohayan Hong, ipinagmamalaki sa langit. Pahinga. Nasaan si Hienvien? Hanapin ang kanyang espada. Hindi. Hindi. Ang labanan ng mga Diyos ay natapos sa sakripisyo ni Hienvien. Sa oras na ito, ang mga Diyos ng kanluran ay namatay at tumakas. Sinabi ni Sivu sa kanyang mga nasasakupan na hanapin si Hienvien at dagdagan ang kanyang lakas tao upang makitungo sa mga Diyos. Sa isang kisap mata, 5,000 taon na ang lumipas. Noong araw na iyon, ang mga inapo ni Hienvien ay hinabol ng isang grupo ng mga sundalong Hapons. Mas gusto kong tumalon sa bangin. Tumanggi din akong mamatay sa ilalim ng espada ng mga asong pangangaso ng Hapon. Habang tumatalon sa bangin, nanumbalik ang kanyang mga alaala sa kanyang nakaraang buhay. Habang nasa koma, kinausap siya ng isang maputi ang buhok. Darating ang sakuna ng sangkatauhan, kailangan namin ang iyong suporta. Kung hindi, ang mga tao ng Huaxia ay tiyak na harap sa kapahamakan. Anong gagawin ko? Maghanap ng 9 na tao sa isang misyon. Lahat sila ay may mga bloodline seal sa kanilang mga katawan. Talagang magagabayan kita upang mahanap ang Kutrong Dai. Ang mga Diyos at multo ay mapang-akit na nanonood sa 9 continents. VM Hong Ku din na may hawak na espada. Tumawa at panoorin ang asul na dagat, ulap at hangin. Ang espada ni Hienvien ay tumataas, tumagilid sa langit. Sa paghihintay na magising siya, otomatikong lumipad sa kamay niya ang espadang Hienvien. Ako 61 Vien Chien Ten. Mahilig si Huang Waitin ko. Hienvien, si Hienvien ay bumalik. Nasaan ka? Ipatawag ang lahat ng tao ng si Demin at magpadala ng mga tropa sa kabisera. Old friend, long time no see. Oras na para bayaran ito pasulong. Pumunta ka sa Hoha para mag-imbestiga. Kung sino pa ang makakalaban sa Hoha, please come out to me. Nandito ako para sakupin ang teritoryo mo sa Huaxia. Ito ang Hienvien Sword Star. Yun lang. Tingnan mo, tinatapakan kita. Hindi maliwanag na panaginip. Hohayan Hong. Hindi ako susuko kahit 1 pulgada ng lupa. Impossible. Paano ka nagkaroon ng gayong banal na kapangyarihan? Yung bastos na Loki. Mas kaya ko pang lumaban. Karaniwang. Karaniwang. Mga baliw kayong lahat. Ang mga inchik ay baliw lahat. Mapagpanggap na bastard. Hindi ko inaasahan na buhay pa si Hienvien. Mukhang kailangan kong maghanap ng isa pang pagkakataon.
Ano ang mali sa akin? 什么事儿呢？ Nakuha mo ang aking banal na kapangyarihan. Gusto mo bang magdeklara ng digmaan sa Europa? Biro lang. 笑吗？ Bakit ito dapat ituring na totoo? Tell me, bakit mo ako hinahanap? 什么事儿？ Ang hindi alam na kinaroroonan ni Hien Bien ay isang magandang pagkakataon para isama ang Hoha. Kung ikaw at ako ay magsanib puwersa, tiyak na magtatagumpay tayo. Magsanib puwersa. Little Loki, ngayon parang wala ka ng lakas para makipagsanib puwersa sa akin. Anong ibig mong sabihin? Maliban sa iyo, ang mga Diyos ng Europa ay nawasak na lahat. Anong karapatan mong makipagsanib puwersa sa akin? Mahigit 5,000 taon na ang lumipas, ano mo nalaman na hindi pa nagigising ang aking ama? Kung magising siya, pupunta ka pa ba dito para hanapin ako? Amaterasu, mas mabuting pag-isipan mong mabuti ang lakas ng aking Europa. Kung gising ang aking ama, magiging iyo ba itong masarap na pagkaing huwaha? Nagbigay pugay si Hoang Wuyet dong kay Hien Bien. Kilala mo ako. Sa taong iyon ay isinakripisyo mo ang iyong sarili para sa Hoha. Kapalit ng kapayapaan ng Hoha. Bakit hindi mo alam? Iyon ay 5,000 taon na ang nakalilipas. Maaalala ng lahat ng mga tao ng si DM Mind ang iyong sakripisyo para kay Hoha. At tapat sa iyo, magpakailanman. May bloodline seal ba sa katawan mo? Oo, subordinate ng Tancho Top. Tayo. Sabihin mo sa akin ang sitwasyon ni si Diamine. Ang si Diamine ay ipinamamahagi sa buong Hoha. Pumili kami ng talento, pumili ng mga elite, sumubok ng katapatan. Tanging ang taong nanunumpa ng katapatan kay Huaxia at pinoprotektahan ang Huaxia magpakailanman. Kwalipikado lang na makapasok sa si Diamine. Hohayan Hong, pagmamalaki sa langit. Holy Master, silang dalawa ay mga taong may bloodline seal din. Si Diu Tiu Thien ang tagapangalaga ng Yung Chopi. Si Lavan Thien ang tagapangalaga ng Luong Chopi. Diu Tiu Zen, Lavan Thien, nagdarasal sa Panginoon. Nagbalik na si Hien Bien Tay. Mula ngayon dapat igalang siya ng lahat ng tao ng si Diamine. Siya ba talaga si Hien Bien? Sassy, Lavan Thien, how dare you doubt Hien Bien's wife? Kung siya talaga si Hien Bien. Kung si Lavan Thien, wala akong balak tumalon sa mainit na tubig. Kung hindi siya, hahayaan ko siyang matikman ang lasa ng Puong Thien Ho Kill. Mahusay. Walang bagay na mananalo laban sa akin. Bakit? Paano matatakot ang Liang Hopi? Hien Bien's word ang namamahala sa mundo, hindi pa rin ba nito makokontrol ang isa sa Nindan? Ang mga nasasakupan ni Lavan Thien ay nagbibigay galang kay Hien Bien. Nagbigay galang si Diu Tiu Thien kay Hien Bien Day. From now on, call me M. Quan. Hindi mo magagamit ang apelyido na Hien Bien. Thien Hai, hindi mo na magagamit ang apelyido na Hien Bien. Mula ngayon, Quan Chien Thien na ang pangalan ko. Hoan Wuyet Dong. Nasaan ang may-ari ng isa sa susunod na 9 peaks? May nahanap na ako ngayon. Ngunit ang taong ito ay matigas ang ulo, labis na mayabang, at tumangging sumali sa alyansa ng si Dien. Nasayang si Van Thien ng maraming pagsisikap, ngunit hindi siya mapagtagumpayan. Kung hindi dahil hindi ko maabot ang tuktok, matagal ko na siyang natalo. Parang hindi rin naaabot ng mga tao ang kanilang peak. Tiu Thien, bakit ka nagsasalita para tumulong sa mga tagalabas? Okay, general namin. Hindi na kami galit. Kung nagising na si Emma Quan, hayaan mo siyang sakupin siya. Anak pala ni Buong Tudo. No wonder it's so skimming. Sige, dalhin mo ako para makita siya. Ang Kunlun, bakit hindi ka pa umaalis dito? Ang aso mo na naman ba ang nagluluksa sa'yo? Ano ba? Halika para sunduin si Dad, Blabing. Bastos na lalaki, deserve mo rin. Bakit hindi ka lumuhod sa harapan ko at magpakamatay? Umakyat na kayo isa-isa. Sabay na tayo umakyat dito. Lavan Thien, ikaw at ako ay nakalaban na ng 800 round. Hindi mo talaga ako masasaktan. Siyang Kunlun, hindi ako susuko sa iyo sa pagkakataong ito. Sa tingin mo ba nagamit ko na lahat ng lakas ko? Bakit ni-reveal niyong dalawa ang kapangyarihan ng 9 peaks? Tigilan mo ako dali. Enchanted. Ito pala ang kakayahan niya. Tiu Thien, bakit gusto mo akong pigilan? Paano maipapakita ang kapangyarihan ng 9 peaks? Dahil manalo o matalo ka, wala ka bang pakialam sa mga responsibilidad ng Ninden? Tingnan natin kung paano ko natalo ang bastos na lalaking ito. Karapat-dapat din ba ang isang lingkod? Van Thien. Tama na.
Sino ka? Bakit may ganitong kapangyarihan ito? Quan Chien Tien, kilala rin bilang Xuan Bian Chien Tien. Hien Bian, ikaw ba ay isang inapo ni Hien Bian? Hindi, ako si Hien Bian. Sino ka? Gusto mo ba ang 9 peaks sa katawan ko? Gusto ko lang hanapin ang taong namamahala sa 9 peaks. Ngayon ang kapahamakan ng sangkatauhan ay darating. Kailangan ko ang iyong lakas. May Hien Bian, syempre hindi ako makakatanggi. Hindi banggitin dahil sa 9 peaks ng Hoha. Hindi ka pa ba masungit na lalaki? Laban Tien, gusto mo pang lumaban ng isa pa, di ba? Sa tingin mo natatakot ako sa'yo. Sige, kung gusto mong lumaban, pwede kang lumaban. Kanina pa ako hinabol, mag-imbestiga kayong dalawa kung sino ang may gawa nito. Hindi kailangang maging maawain, hindi kailangang i-impeach. Bakit nag-away silang dalawa nung nagkita sila? Ang panitikan ng una, ang martial arts ang pangalawa. Ang general at siksang kunlun ay dapat hatiin sa pagitan ng nakatataas at nakabababa. Amar Kwan. Sino itong tita na walang suso? Bakit hindi ko pa siya nakita? Little girl, sino ang tinatawag mong auntie? Bata ka lang. 20 years old na ako. Pwede na akong maging asawa ni Emma Kwan. Tio Bash, huwag kang magsalita ng walang kapararakan. Ganyan lang yan. Ano bang problema mo ngayon? Ah, kwento ni Ama ha. Sabi hinahanap ka ng kumpanya. Kumpanya? Nakalimutan mong may trabaho ka pa pala. Gusto mo pa bang pumasok sa trabaho? Pinalaki kita. Girl, mukha kang maliit pero malaki ang puso mo. Ano ang iniisip mo tungkol sa maliit mong ulo sa buong araw? Hindi ba't yun ang sinasabi ng lahat sa ti? Kapag may pera ka, masusuportahan mo ang taong gusto mong makasama. Nandito lang ako sa tabi mo buong araw. Sige, punta muna tayo sa kumpanya. Malapit na akong umuwi. Huwag mong alalahanin si Chubach. Tara na. Binabalaan kita, Quan Chien Tien. Si Tunhu ay aking pinsan, walang sinuman ang pinapayagang bubuli sa kanya. Napanood ko rin ang paglaki mo ng sarili kong mga mata. Bakit wala kang pakialam sa akin? Yung hindi dapat malapit sa'yo. Ikaw ay isang lalaki, ngunit nakikipagkumpetensya ka pa rin para sa pagmamahal ni Tunhu. Tunyo. Pinsan. Emma Kwan. Ako ito. Nag-resign ako. Sabi ko gusto ko palakihin si Kwan. Quan Chien Tien, ano ang pinagmamanipula mo kay Tunhu? Saksi ko ang Diyos, wala akong sinabi. Talaga, hindi mo sinabi. Ibinigay niya ang kanyang magandang trabaho at ayaw nang magtrabaho at sinabi niyang gusto niyang mag-resign para maalagaan ka. Yung bagay, Tio Batch, mula ngayon, manood ng mas kaunting mga palabas sa TV at manood ng higit pa sa kanila. Napakagwapo ng Tranmuyan Emperor doon. Feeling ko, hindi kasing gwapo ni Emperor Kwan si Emma Kwan. Tio Batch, ang pagkakaroon ng opinyon ay isang magandang bagay. Ngunit hindi ka kayang suportahan ng kasalukuyang sweldo ko. Karaniwan, imposibleng palakihin sila. Tama, pero ngayon isa na akong mayaman. Magsalita ka lang. Talaga, ngayon ko lang nalaman. Anong meron? Ang aking ama ay hindi ang aking biyolohikal na ama. Ang iyong ina ay anak ng isang tycoon na naiwan sa mundong ito. Ano ba yan? Wag mo akong gambalain. Nalaman ko lang na may-ari ng shopping mall ang tatay ko. Pamilihan? Impossible. Hindi ba nagbubukas ng grocery si Tito Batch? Pumunta pa ako sa trabaho para tulungan siya. Grocery talaga yan ng tatay ko. Pero isa lang yan sa kanila. Meron pa ba? May shopping mall din na may kasamang grocery store. 2 korte. Ang posibilidad ay hindi lamang iyon. Bakit si Uncle Batch ang nagpapatakbo ng sarili niyang grocery store? Sino ang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng iniisip ng matanda? Hindi pa rin secured sa akin si Tito Batch. Kahit sarili kong anak niloko, mayroon bang bagay na hindi ka sigurado? Tunhu, paano mo masasabi yan kay Chubach? Tio Batch, bakit biglang sinabi sa iyo ni Chubach ang mga bagay na ito? Hindi ko rin alam. Patuloy siyang nagsasalita at nagsasalita ng marami. Sa pangkalahatan, isang pangungusap lang ang natatandaan ko. Ano ito? Dumating na ang kapalaran ng sangkatauhan. Binariin at yang, ang malinaw na enerhiya ay nagiging nakamamatay. Swerte at kasawian. Layong pumatay. Bakit may ganoong layunin si Hien Bien Kim na pumatay kay Tio Batch? Tio Batch. Bakit ganito si Tio Batch? Hindi mo dapat alam ito. Quan Chien Tien, binabalaan kita. Kalimutan ang lahat ng nakikita mo ngayon. Anong problema niya? Ang sabi, hindi mo dapat alam ang tungkol dito. Dapat alam mo ito. Hien Bien's word, ikaw ba si Hien Bienday? Paano mo nakilala si Hien Bienday? Ako ay isang inapo ni Shenong. Ang paghahanap kay Hien Bien ang aming misyon. Ito ay 5,000 taon na ang lumipas at karamihan sa aking mga tao ay matagal nang nawala. Ganito pala. Kung isipin na ang pinuno na pinaghirapan naming hanapin ay nasa ilalim ng aking mga talukap, anong satan? Siguro ito ang tinatawag na kadiliman sa ilalim ng liwanag. Tama, bakit ganito si Tio Batch? Bakit may layuning pumatay sa kanya ang aking espadang Hien Bien? Dahil ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay hindi ang kapangyarihan ng 9 peaks. Pagkatapos ano? Ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay si Athena.